Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, ako po si Josette, isang babaeng taxi TNVS driver. Pumasok ako sa ganitong hanap buhay dahil na rin sa matinding pangangailangan. Wala akong mapasukang trabaho noon at dahil na rin siguro sa impluwensya ng mga kapatid ko na mga tsoper din. Yun nga lang ay tsoper sila ng mga bus, truck at jeep. Sa kabilang banda ay hiwalay ako sa asawa ko. May 4 akong anak at tanging ako lamang ang bumubuhay sa kanila. Yung dati ko kasing asawa ay walang silbi at sakit lang ng ulo. At saka may iba na siyang pamilya kaya solo akong kumakayod sa mga anak ko. Samantala isang gabi isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap, Papa Dudut. Habang nagmamaneho ako ng taxi ay tumawag sa akin ang nanay ko. Tinatanong kung anong oras ako uuwi. Birthday kasi ng anak kong si Edric at napagpasyahan naming gabi na lamang maghanda para kompleto kaming pamilya. Kaya alas 7 pa lamang ng gabi ay nagpasya na akong mag-boundary. Kaso'y habang nasa highway, pinahinto ako ng highway patrol group. Isa lang ang nasa isip ko noon. Mukhang matatagalan akong makauwi, Papa Dudut. Anong problema sir? Tanong ko noon sa pulis na HPG. Hindi naman makapaniwala noon ang kausap ko. Babayang driver ng taxi? Tila namamanghapan niyang sabi. Hindi po ba halata? May problema po ba doon sir? Medyo sarkastikong balik ko sa kanya. Hindi naman, nagulat lang ako. First time ko makakita ng babae nagmamaneho ng taxi. Ano to, pinapasada mo? Tumango naman ako bilang sagot sa pulis. Opo sir. Sir, may problema po ba? Ano po bang violation ko? Overspeeding kasi kayo. Nakangiting sagot sa akin ng pulis. Pwede bang makuha ang lisensya ninyo? Heto po sir. Agad ko namang binigay sa kanya ang aking lisensya. Sino may birthday? Tanong sa akin ng pulis habang tinuturo yung malaking cake na nasa tabi ng driver's seat. Birthday ng panganay ko. Ngayong gabi kasi magse-celebrate. Kasi busy kami tuwing araw. Nakangiting sagot ko naman sa pulis. Huwag kayong mag-alala. Mabilis lang to. Pakisabi na rin sa anak ninyo ng happy birthday. Wika niya sa akin habang nagsusulat siya ng ticket. Salamat sir, ang sabi ko naman sa pulis. O heto na po yung ticket at lisensya ninyo. Taga San Antonio pala kayo? Tila nasasabik na wika ng pulis sa akin. Opo sir, bakit? Nagtataka kong tanong sa kanya. Taga doon din ako. Bali kalilipat ko lang ng isang araw. Inform niya sa akin. Malaki ang San Antonio, saan po kayo doon? Curious ko pang tanong sa kanya. Sa kalye ng A. Senador. Ang totoo niyan magkapitbahay lang tayo. Doon ako nakatira malapit sa Tinay's Sari-Sari Store. Nagulat naman ako at hindi makapaniwala sa narinig ko. Katabi lang ng apartment namin ang tindahan na yon, ang sabi ko pa sa kanya. Akalain mo nga naman. Sige na ma'am, pwede na po kayong makaalis. Paalam sa akin ng pulis at masaya din akong nagpaalam sa kanya ng gabing yon. Samantala ay nakarating din agad ako sa aming bahay at nag-celebrate kami ng birthday ni Edric.
kasama ang mama, tiyahin kong dalagang matanda, mga anak at pamangkin ko. Pero nang mga sandaling yon, Papa Dudut, ay hindi ko matanggal sa isipan ko ang pulis na HPG na nakilala ko lamang sa name tag na Villapando. Kinabukasan bago ako mamasada ay nakimarites ako noon sa kaibigan ko at may-ari ng sari-sari store na si Tinay. Tinanong ko kung sino ang bagong lipat na pulis sa compound nila. Agad namang sinagot ako ni Tinay at ikinuwento niya sa akin na pamangkin niya yon at Harry ang pangalan nito. Hindi nagtagal ay lumabas ng compound si Harry at nagkausap kami. Mabait, gentleman at palakaibigan naman si Harry. Pinagmalaki pa siya ni Tinay na maraming nakuhang awards ang pamangkin niya dahil isa itong matapang at matapat na pulis. Samantala mula noon, para na kaming pinaglaruan ang tadhana ni Harry. Dahil madalas na kaming magkita. Naging magkaibigan kami ni Harry kanalaunan at hindi nagtagal ay nakilala ko siya ng husto. Totoo nga ang sinabi ni Tinay na matapat na alagad ng batas si Harry. Pero ang mas hinangaan ko sa kanya, ang pagiging maginoo niya. Pero minsan, natutuwa rin ako sa pagiging kumpiyansa niya sa sarili. Kung sabagay normal lamang yon sa isang pulis na katulad niya. Papa Dudut, dahil sa closeness namin ay hindi ko maiwasan na mahulog ang loob ko sa kanya. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil natatakot po ako noon na umibig dahil nangangamba ako na baka dumating ang panahon ay madiskubre ko na lamang na pareho pala sina Harry at ang dati kong asawa. Hanggang sa tila napapansin ko na lamang kay Harry na parang pinopormahan na niya ako. Madalas siyang magbigay sa akin ng kung ano-anong regalo na siya ko namang tinatanggap. Magandang umaga, Josette. Dinalhan kita ng pagkain. Ako ang nagluto niyan. Sweet na wika ni Harry sa akin, sabay abot sa akin ng isang kaldero na naglalaman ng mabango at bagong lutong adobong baboy. Wow, ikaw talaga nagluto niyan? Namamangha kong tanong sa kanya. Oo, marunong akong magluto no. Ang totoo niyan, bago ako maging pulis katulong ako ni inay sa pagluluto sa karinderya namin sa palengke. Kwento niya sa akin. Mukhang masarap nga. Bukod sa adobong baboy, ano pa ba ang kaya mong lutuin? Curious kong tanong pa sa kanya. Kare-kare. Sinigang, basta marami akong alam lutuin. Iba na ang kapangpangan. Pagmamalaki pa ni Harry. Pagkatapos noon ay pinatuloy ko na siya sa loob at doon ay nagkwentuhan kami. Maganda rin ang pakita sa kanya ng mga anak at mama ko. Katunayan ay inaasikaso pa nga siya sa tuwing dumadalaw siya sa bahay namin. Papa Dudut, nagpatuloy ang pagbibigay ni Harry ng mga lutong ulam at iba pang pagkain sa akin. Ngunit isang araw ay masasabi kong espesyal. Valentine's Day noong araw na yon at nagulat na lamang ako nang dumalaw siya sa akin at inalayan ako ng isang bouquet of red roses. Mga bulaklak? Para saan to, Harry? Kunwari patay mali siyang tanong ko sa kanya. Pero alam ko na ang ibig sabihin nun. Josette, pwede ba kitang maging date ngayong Valentine's? Nahihiyang tanong niya sa akin. Date? Bakit naman ako ang napili mo? O sisa ko pa? Dahil sa mahal kita. Hindi ba obvious sa'yo na may pagtingin na ako sa'yo kahit nung unang beses pa lang tayong magkakilala? Nagulat naman ako sa sinabi niyo ni Harry. Ha, talaga? Seryoso ka? Mukha ba akong hindi seryoso sa'yo? Harry, pumapayag ako makipag-date sa'yo ngayon. Pero tatapatin na kita ha. Hindi ako handang makipagrelasyon sa ngayon. Simula kasing iwanan ako ng unang asawa ko sinumpa ko na sa sarili ko na hindi na ako magmamahal ulit. Harry, masyado ako nasaktan nang lokohin niya ako at ipagpalit sa ibang babae. Tapos sinaktan din niya ako ng pisikal kaya nagkaroon ako ng takot na makipagrelasyon. Paliwanag ko naman sa kanya.
Josette, iba ako sa una mong asawa. Hindi ako ang klase ng lalaki mapang-abuso o manloloko sa asawa. Totoo ang intensyon ko sa iyo. Maniwala ka sa akin. Yun naman ang assurance niya sa akin. Pero naiintindihan kita sakaling hindi mo pa tanggapin ang pagmamahal ko. Sincero naman akong sumagot sa kanya. Harry, bigyan mo ako ng panahon makapag-isip-isip. Pero sa ngayon hindi pa ako handa. Kaso malay natin baka isang araw ay ma-realize ko na mahal kita. Sasabihin ko kaagad sa iyo yun. Napangiti naman si Harry sa akin. Handa naman akong maghintay sa iyo. Hindi naman ako nagmamadali pero hindi ako titigil sa panliligaw sa iyo. Sana wag mong kalimutan ha. Napangiti lamang din ako pagkatapos noon ay natuloy naman ang Valentine's date namin. Masasabi kong masaya naman yon. At hindi ko yon makakalimutan lalo na't sweet at romantic naman si Harry. Samantala hindi ko naman binasad si Harry. Nag-isip-isip lamang ako kung dapat ko bang sundin ang mga nararamdaman ko. Pero dahil nga sa pagmamahal ko kay Harry ay unti-unting nawala ang takot ko na magmahal ulit. Kaso isang araw masasaksihan ko ang isang pangyayari na siyang magbabalik ulit ng takot kong magmahal. Nasa fast food kami ng anak kong si Edric nang may mapansin siya sa hindi kalayuan. Ma, parang si Tito Harry yun, di ba? Wika ni Edric sa akin sabay turo sa lalaki sa malayo. Nang makita ko naman si Harry ay nakaramdam ako ng panlulumo at selos. May kasama siyang babae. Mukhang masaya sila. Ang sabi ko pa sa aking sarili habang hindi ko inalisan ang tingin si Harry at ang kasama niya. Nagsiselos po ba kayo, ma? Usisa sa akin ni Edric. Ang sabi sa akin ni Harry, ako lang daw ang mamahalin niya. Yun pala, niloloko lang pala niya ako. Sabi ko na nga ba kapag pulis, matulis. Tila naiinis ko nang sabi habang binabalot na ng pagsiselos ang aking puso. Malay nyo baka kaibigan lang yun ni Tito Harry. O di kaya pinsan, malay nyo kapatid. Wika ng anak ko at nagbabaka sakaling mabawasan noon ang aking inis. Imposibleng kapatid kasi alam kong walang kapatid na babae si Harry. Yun ang sabi niya sa akin. Edric, nararamdaman kong may relasyon sila ni Harry. Wag muna po tayong pasisiguro, ma. Maganda po ikausapin niyo si Tito tapos alamin niyo mismo sa kanya kung sino talaga ang babaeng yun. Yun naman ang payo sa akin ng anak ko. Ngunit naunahan ng selos ang aking puso ng mga sandaling yon. Anak, sigurado ko. Babae niya yon, sinungaling siya. Kung sa bagay, ano pa bang aasahan ko sa isang pulis na katulad niya? Nakakainis. Bakit pa ako nagpaloko sa kanya? Para na akong maiiyak sa galit habang pinagmamasdan ko si Harry at yung babaeng yon na palabas ng mall. Ma, wag muna tayong mag-jump sa conclusion. Ngunit hindi ko na pinakinggan ang aking anak. Basta, ayaw ko na. Nagbago na ang isip ko, hindi ko na sasagutin si Harry. Nagsiselos kong sabi. Buti na lang talaga at nalaman ko kaagad ang totoo na hindi siya dapat mahalin at seryosohin. Kasi kung sasagutin ko pala siya, siguradong sasakit lang ang ulo ko sa kanya. Pagpapatuloy ko pa. Papadudot, aaminin ko na nagselos talaga ako ng sobra pagkakita kay Harry na nakikipagtawanan at nakikipagkulitan sa isang babae. Kung titignan kasi, sobrang close nilang dalawa. At para bang matagal na silang magkakilala. Nainis ako kasi mas maganda di hamak sa akin ang babaeng yon. Ako kasi medyo losyang na, hindi katulad ng babaeng yon na parang Japanera o Japayuki sa forma. At dahil nga sa sobrang inis ay nag-decide akong bastidin si Harry. Dahil sa kanya ay napatunayan ko na ang mga pulis, basta babae ang pinag-uusapan, ay sobrang napakatulis. Papadudot dahil sa sobrang selos, pagkarang makita si Harry na may kasama ang ibang babae ay nagpa siya kung huwag na lamang siyang kibuin. Talagang pinakita ko sa kanya na naiinis ako sa kanya.
At mukhang napansin yata yon ni Harry kaya isang araw ay nagpa siya siyang suyuin ako. O bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Naiirita kong tanong sa kanya. Nahalata agad ni Harry ang mood ko. Bakit ba ang sungit mo sa akin? May nagawa ba akong kasalanan sa iyo ha? Nagtataka niyang tanong sa akin. Tinatanong mo pa yan? Alam mo namang siguro ang dahilan kung bakit ako naiinis sa iyo, no? Mataray na sabi ko sa kanya noon. Napakamot lang ng ulo si Harry sa reaction ko. Ha? Hindi ko alam bakit ba? Usisa niya sa akin. Galit ako sa iyo kasi babaero ka pala. Diretsang sabi ko sa kanya. Ako babaero? Teka, bakit mo naman ako inaakusahan ng ganyan? Naguguluhang tanong niya sa akin. Nakita kitang may kasamang ibang babae sa mall nung isang araw. Grabe, ibang klase ka din no. Balak mo pa akong isama sa mga koleksyon mong babae. Pwes nagkakamali ka. Hindi mo ako makukuha. Kaya huwag ka nang manligaw pa sa akin kasi simula sa araw na ito binabased na kita. Sabi ko sa kanya. Nung una'y naguluhan din si Harry sa sinabi ko pero maya-maya'y natawa na ito. O bakit ka tumatawa? Tanong ko sa kanya. Pero hindi ako sinagot ng malokong pulis at sa halip ay lalo pa itong tumawa ng malakas. Teka, nakakainsulto ka na ha? Bakit ka ba tumatawa ha? Anong nakakatawa? Kumpronta ko noon kay Harry. Sa natatawa ako sa iyo selosa ka pala. Wika niya sa akin. Tumatawa ka ba kasi naloko mo ko na hindi ka seryoso sa akin? Ganun ba ha? Balik ko sa kanya. Kayo talaga mga pulis, mga babaero talaga kayo. Wala kayong ibang ginawa kundi ang mangoleksyon ng mga babae. Pero hindi sumagot si Harry dahil halos mawala na siya ng hininga noon sa kakatawa. Hindi ka ba napapagod sa kakatawa mo ha? Alam mo ang OA mo na. Sita ko na lang sa lalaking yon. Sorry, hindi ko mapigilan na tumawa. Pero nahinto ang sinasabi niya nang makatikim siya ng sampal sa akin. Bakit mo naman ako sinampal? Ang sakit ha? Dapat lang yan sa mga manlolokong katulad mo. Pag-aakus ako sa kanya. Pinagseselosa mo pala si Chauncey. Nakangising wika niya sa akin. Chauncey palang pangalan ng buwisit na babaeng yon. Sabi ko sabay irap sa kanya. Huwag kang mag-alala at ipapakilala ko si Chauncey sa iyo. Ang sabi ni Harry habang pinipigil ang tumawa. Naku, wag na Harry, baka masabunutan ko lang ang babaeng yon. Mataray kong balik sa kanya. Busted na ba talaga ako sa iyo? Usisa niya sa akin. Oo, busted ka na sa akin. Nakaka-turn off ka. Akala ko matinong lalaki ka. Yun pala katulad ka rin ng iba na babaero. Nakasimangot kong sabi kay Harry noon. Napahagik-hik naman siya sa sinabi ko. Hindi ako babaero, Josette. Kaya kong patunayan yan. Di bali kapag naiharap na kita kay Chauncey, sigurado. Pagtatawanan mo lang yang nangyari sa atin ngayon. Paniniguro niya sa akin. Papadudot pagkasabi ni Harry tungkol kay Chauncey ay aaminin kong sobra kong naintriga at napaisip tuloy kung ano nga ba ang relasyon ni Harry sa babaeng mukhang Japanera na yon. Hindi ko pa rin kinausap si Harry noon kaya isang araw ay muling dumalaw siya sa akin para linisin na ang kanyang pangalan. Pero bago yon, isang babae muna ang humarap sa akin. Ikaw yung babae ni Harry? Anong kailangan mo? Mataray kong tanong sa babaeng nuknuka ng harot dahil sa kilos nito at sa suot nitong sexy at maiksing damit. So ikaw pala si Josette? Mataray na wika ng babae habang tinititigan ako mula ulo hanggang paa. Pero nawindang ako sa boses niya. Teka, bakit ganyan ang boses mo? Sandali, bakla ka ba? Tanong ko sa babae. Sa puntong yon ay ngumisi na sa akin ang babae. Transgender ako mama. Wika niya sa akin at tila ba pinagtatawanan ako. Ngunit nagpatuloy lamang ako sa aking katarayan. Pumapatol pala si Harry sa mga katulad mo. Ibang klase talaga ang pulis na yon.
Ibang klase ako magmahal sa iyo, Josette. Biglang sagot sa akin ni Harry na nooy palapit na sa pintuan. Lalong nagtaas ako ng kilay. Oy, bakit nandito ka, Harry? Bakit sinama mo pa ang Becky na yan dito? Kompront ako sa kanya. Josette, meet my utol si Charles, Chauncey. Pakilala ni Harry sa kasama niyang transgender woman. You heard it right, Aling Josette. I'm Harry's younger brother, sister pala. Biro pa ni Chauncey pagkatapos ay tumawa na ito. Pero hindi ako nakakibo dahil sa sobrang pagkagulat. Hindi ka makapaniwala, no? Pangasar sa akin ni Harry. Nanatili lamang akong speechless noon, Papa Dudut. Nagpatuloy naman si Harry sa pagsasalita. Hindi bang sabi ko sa iyo 4 kami magkakapatid na lalaki? Sa puntong yun ay nagsalita na ako. Pero hindi mo naman sinabi sa akin na may kapatid kang transgender. Naloka naman ako. Nasabi sa akin ni Harry na pinagsilosan mo daw ako kasi pinagkamalan mo raw ako na babae niya. Wika naman ni Chauncey sa akin. Oo kasi naman babaeng-babae ang itsura mo. Tingnan mo naman mas malaki pa ang boobs mo sa akin. Tapos napaka-sexy mo. Daig mo pa ang beauty queen. Wika ko naman sa kapatid ni Harry. Well, product yan ng Thailand. Pagmamalaki pa ni Chauncey. Nagtrabaho kasi si Chauncey sa Thailand kaya ayan nung umuwi nga yan, munti ko na ngang dagukan yan. Kasi tingnan mo naman ang ginawa niya sa katawan niya. Pero wala na kaming magawa ni Papa kaya hinayaan na lang namin siya sa gusto niya. Kwento naman ni Harry. Sa puntong yon ay nakaramdam na ako ng pagkahiya. Naku, pasensya ka na Chauncey ha kung pinagsilosan pa kita. Senserong paumanhin ko sa kapatid ni Harry. Naku, wala yun Aling Josette. Napakaganda ko kasi. Kaya pinagsilosan niyo ko. Biro pa nito sabay hagik-hik. O ano? Pahiya ka ngayon Pangasar pa sa akin ni Harry. Napatunayan mo ngayon na hindi ako nanloloko. Na wala akong ibang babae maliban sa iyo. Sabi pa niya sa akin. O na ako nang napahiya. Seryosong pag-amin ko. Galit ka pa rin ba sa akin? Usisa ni Harry. Hindi ako kumibo noon at nagkunwaring galit pa rin kay Harry. Alam mo Aling Josette, mahal na mahal ka ni Kuya Harry. Kaya kung ako sa iyo sagutin mo na siya. Now na, dagdag pa ni Chauncey. Wow ha, agad-agad. Napairap kong wika sa kanila. Bakit hindi? Matagal na kaya ako nanliligaw sa iyo. Dapat nga sa mga oras na ito boyfriend mo na ako. Kaso, inuna mo pa yung selos. Nagselos ka kaagad nang hindi mo man lang inaalam sa akin ang katotohanan. Ayan tuloy, ang napapala mo. Depensa ni Harry. Huwag mo nang ipangalandakan sa akin yan. Kapag ako naiinis sa iyo lalo kitang base din dyan. Banta ko pa kay Harry. Samantala may inabot na isang bouquet ng bulaklak si Harry sa akin. Josette, para sa iyo. Ngunit hindi ko yon inabot at kunwari ay nagagalit-galitan pa ako. Sa palagay mo, makukuha mo ulit ako sa pagbibigay ng mga bulaklak? Ang sabi ko pa sa kanya. Meron pang pahabol yan Aling Josette. Pinagluto kayo ni Kuya ng mga ulam. Sabi pa ni Chauncey sabay bigay sa akin ng isang malaking tote bag na naglalaman ng mga pagkain. Tinanggap ko naman ang inabot sa aking mga pagkain at bulaklak. Sinusuhulan mo talaga ako? Baling ko kay Harry. Oo, muli mo bang tatanggapin ang matamis kong pag-ibig? Pa-cute na tanong pa niya sa akin with matching kindat at the end. Pero hindi ko yon sinagot at sa halip ay ngumiti lamang ako. At pinatuloy ko silang dalawa sa loob ng bahay. Papadudot pagkatapos ng ilang araw na suyuan ay naging maayos na rin kami ni Harry. At sa tuwing naiisip ko na pinagselosan ko ang transgender na kapatid ni Harry ay natatawa talaga ako. Samantala kahit na nagkabati na kami noon ni Harry ay hindi ko pa rin sinagot noon ang panliligaw niya sa akin.
pero hindi pa rin siya tumigil. Hanggang sa isang araw ay isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Mag-isa lamang ako noon sa bahay habang hinihintay si Harry nang may kumatok sa pinto. Dali-dali ko yung binuksan. Sa pag-aakalang si Harry yon, pero nagulat ako nang makita ko ay 4 na unipormadong pulis. "Magandang umaga po, kayo po ba si Josette?" Tanong ng isang pulis sa akin. Ako nga po, kinakabahan kong sagot. Ngunit halos maihi ako sa takot nang lumapit sa akin ang isang pulis at tinangka akong pusasan. Teka, bakit niyo po ako pinupusasan? Sandali. Palag ko sa kanila. "May warrant of arrest po kami sa inyo." Sagot naman sa akin ng isa pang pulis. "Warrant of arrest? Teka, anong kasalanan ko?" Natatakot at naguguluhan kong tanong. "May warrant of arrest po kayo sa salang pagnanakaw." Sagot niya sa akin. "Pagnanakaw? Teka, hindi ako magnanakaw, no?" Pagtanggi ko sa akusasyon nila sa akin. "Inaresto po namin kayo sa salang pagnanakaw." Pagnanakaw sa puso ni SPO 1 Harry Mendoza. Pagtatapos ng isang pulis. Nawalang kabako nang marinig ko ang revelasyong prank lang pala ang pag-aresto nila sa akin. Nagsitawanan ng mga pulis na nagbabalak na umaresto sa akin. "Mga walang iya kayo, akala ko kung ano na." Maski ako ay natawa na rin sa prank nila sa akin. "Na-good time ka ba namin?" Natatawang wika pa ni Harry habang papalapit na sa akin. "Sira ulo ka talaga, Harry. Muntik na akong atakihin sa puso." Naiinis kong sabi sa kanya. "Magnanakaw ka naman kasi." "Ninakaw mo ang puso ko." Nakuha pa nitong magbiro sa akin. "Manahimik ka nga dyan, ang corny mo. Teka, bakit ka ba nandito ha? At saka dinala mo pa yung mga kasama mo dito?" Mataray kong tanong sa kanya. "Gusto ko lang na masaksihan nila kung paano mo ko sasagutin ng oo." Pa-cute at kampanteng sagot ni Harry sa akin. "Wow ha, talagang kampante ka na sasagutin kita." Kung hindi kita sagutin, banta ko naman sa kanya. "Hindi mo magagawa yan. Hindi mo ko ipapahiya sa mga kasama ko." Kumpiyansang sabi niya sa akin. Pagkatapos noon ay naghiyawan at nag-cheer na sa amin ang mga kasamang pulis ni Harry. Lalo na nang lumuhod si Harry at inoferan ako ng bulaklak at singsing. Hindi ko naman napigil ang sarili ko na kiligin at tinanggap ko kaagad ang kanyang mga regalo sa akin. "Binibigyan mo ako ng singsing? Teka, hindi pa naman kita sinasagot ah." Tanong ko pa sa kanya habang pinagmamasdan ko ang singsing na bigay niya sa akin. "Alam ko namang sasagutin mo din ako. At saka patatagalin pa ba natin to alam naman natin sa isa't isa na nagmamahalan tayong dalawa. Kaya mahal ko, sagutin mo na ako. At ibibigay ko sa iyo ang tala." Senserong wika ni Harry sa akin. "Napaghahalatang baby boomer ka." Biro ko pa sa kanya patungkol sa cheesy pero nakakakilig niyang panliligaw sa akin. "Ano na? Tatanggapin mo ba ako bilang asawa? Boyfriend?" Tumango naman ako sa kanya bilang sagot. "Oo naman. Pero bilang boyfriend muna ha." Paglilinaw ko. "Okay, pero kampante ako na hindi rin magtatagal magiging asawa mo rin ako. Total naman hindi tayo kasal sa mga nauna nating nakarelasyon kaya pwede tayong magpakasal." Kampanting wika ni Harry sa akin. Pagkatapos noon ay naghalikan kami sa harapan ng nag-cheer niyang mga kasamang pulis. Papadudot pagkatapos noon ay naging nobyo ko na si Harry. Sa edad naming 45 ay naranasan pa rin namin ang saya dulot ng pag-ibig. Sobrang kasiyahan ang binigay niya sa akin. At kahit na medyo matanda na ako at nakakaramdam pa rin ako ng kaba at pagkasabik sa tuwing naiisip ko ang papalapit na kasal namin ni Harry, papadudot. Ikakasal na sana kami, kaso inaantala dahil sa kasagsagan ng pandemic at lockdown sa buong bansa. Pero natuloy din ang kasal namin noong February 2021. Kahit simple at kaunti lang noon ang mga bisita namin pero sobrang saya ng aming kasal. Sa ngayon po ay patuloy pa rin ang aming pagmamahalan at alam kong kamatayan lang
ang magpapahiwalay sa amin. At ito lamang ang maibabahagi kong kwento sa inyo, ang totoong kwento ng pag-ibig namin ni Harry. Sana po'y magustuhan nyo ito at mapiling i-upload sa Papa Dudut Stories sa inyong YouTube channel at Spotify. Muli maraming salamat po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Josette. Maraming salamat, Josette, sa iyong napakagandang kwento. Napaka-cheesing kwento na ibinahagi mo sa aming programa. Sino mag-aakala na sa edad ninyo ay natagpuan nyo pa rin ang tunay na pag-ibig? Yung tipong hindi mo talaga akalain na yung taong humuli sa iyo noon dahil sa isang traffic violation ay siya mo palang makakatuluyan. Kaya nga masasabi nating napakahiwaga talaga ng pag-ibig. Minsan ay darating siya sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Ganun pa man ay masaya kami para sa iyo, Josette, dahil natagpuan mo rin ang right one sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa iyo noon. Hindi man naging successful ang una mong pag-ibig pero hindi ka pa rin nawala ng pag-asa. At nagpatuloy ka pa rin sa buhay bilang isang masikap at mapagmahal na ina. Believe kami sa iyo dahil kahit na mabigat ang trabaho ng pagiging isang tsoper ay kinaya mo pa rin. Binasag mo ang barrier ng mga lalaki lamang ang pumapasok sa ganong hanap buhay. Well, mga ka-online, lahat naman tayo ay katulad po ni Josette. Kahit na mahirap ang trabaho ay kakayanin po natin alang-alang sa pamilya natin. At bihirang-bihira lamang na makakita tayo ng isang babaeng taxi driver or TNVS driver. Kaya isang karangalan na maitampok natin ang isang kwentong nagmula sa isang babaeng tsoper. Sana po ay huwag niyong kalimutang suportahan din at panoorin ang mga kwentong tampok namin sa Kaistorya YouTube channel. Ito po ay special YouTube channel para sa mga horror stories na napapakinggan din sa Spotify. At manood po ng aming vlog na likha po ng aming pamilya, ang Papa Dudut Family Vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories.